Ang pamilya ng Garcia, na binubuo ni Marco, ang kanyang asawang si Emily, at ang kanilang anak na si Ethan, ay nagpasya na kumuha ng isang kinakailangang bakasyon sa isang malayong lalawigan ng probinsya. Mommy, Daddy, Teryo na alis na po tayo. Sige, papunta na kami dyan. Ang pamilyang Garcia ay masaya sa kanilang paglalakbay, ngunit sa paglubog ng araw isang nakakatakot at malagim na pangyayari ang nag-aabang sa kanila. Dumungaw si Ethan sa bintana at namangha sa maliwanag at bilog na buwan. Wow, Mommy, Daddy, tingnan ninyo ang buwan, napakaganda. At sa hindi inaasahan, may nasilayan si Ethan na isang malaking nilalang na animoy lumilipad. Mommy, Daddy, tingnan ninyo, ang laki ng ibon. Lumaki ang kalsada, lumilipad ng mas malalim sa kagubatan, at ang kanilang kapaligiran ay nagsimulang makaramdam. Ang matangkad, sinaunang mga puno ay nagpapalabas ng mga anino, at ang katahimikan ay hindi nakakasakit. Hindi maaaring makatulong si Marco ngunit nervously sa matayog na puno na tila malapit sa paligid nila. Lumaki ang kanilang kalungkutan, at hindi katagal bago nila nakatagpo ang isang bagay na nagtatakwil ng paliwanag, may isang nilalang na hindi maipaliwanag, mapula at nanglilisik na mga mata, at nakakatakot na itsura, lumitaw bago ang mga ito, pagharang sa kalsada. Ha! Ano ang nilalang na yan? Umiwas ka, mababangga natin siya. Kumapit kayo. Si Marco, ay nawala ng kontrol sa manubela, dumidiretso hanggang sa sila ay mabangga sa isang malaking puno. Si Marco ay bumagsak sa mga preno, at ang buong pamilya ay tumitig sa katakutan sa makamulto na pangitain. Okay lang ba kayo? Okay lang ako. Okay lang din po ako. Ano ang nilalang na yun? Hindi ko rin alam. Natatakot ako, umalis na tayo dito. Sige. Ayaw umandar. Takot na takot ang pamilyang Garcia at hindi alam kung ano ang gagawin. Makalipas ang ilang minuto. Mukhang wala na siya. Natatakot ako. Huwag kang matakot, nandito lang ako, hindi ko kayo pababayaan. Dito lang kayo, at huwag kayong lalabas kahit anong mangyari, lalabas ako para tingnan ang makina. Huwag, baka nandyan pa siya. Pero kailangan nating makaalis dito, hindi natin alam kung anong nilalang na yon. Sige, mag-iingat ka. Hay nako naman. Ang laki ng nasira, hindi ko na ito maayos pa. At dahil hindi maayos ni Marco ang makina, pumasok na ulit siya sa loob ng sasakyan. Naayos mo ba? Hindi. Malaki ang nasira. Paano na tayo ngayon? Paano tayo makakaalis dito? Kailangan nating maglakad at humingi ng tulong. Pero nasa gitna tayo ng kagubatan. Saan tayo hihingi ng tulong? Hindi ko rin alam. Basta, kailangan nating makaalis dito at makalayo dito. Lumabas na sila ng sasakyan at kinuha ang kanilang gamit. Samantalang si Marco ay isang kutsilyo lang ang kanyang kinuha. Bakit may hawak ka niyan? Kakailanganin natin ito. Nakuha nyo na ba ang lahat ng kailangan ninyo? Tayo na at aalis na tayo. At sa hindi inaasahan, napasidaw si Emily at ang kanilang anak na si Ethan. Sa likod mo. Ha! Saan kayo pupunta? Tumakbo na kayo. Bitiwan mo akong halimaw ka. Hahaha, sa tingin mo ba makakatakas kayo sa akin? Uunahin kitang tapusin, at isusunod ko ang mag-ina mo. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Halimaw ka. Matapang ka, sige, pagbibigyan kita. Mukhang magiging masaya ito, kaya maglaro muna tayo. Umalis na kayo. Bilisan nyo. Paano ka? Hindi ka namin iiwan. Iwan nyo na ako dito. Alis na. Daddy, Mommy, huwag nating iwanan si Daddy. Tayo na anak, hihingi tayo ng tulong at babalikan natin si Daddy. Sige, sumugod ka na. Sumugod si Marco at dito na nagsimula ang kanilang labanan.
Iyon lang ba ang kaya mo? Nakakawalang gana ka namang kalaro. Kaya tatapusin na lang kita. Puwisit kang halimaw ka. Ito ang sayo. Rahi ang mata ko. Buwisit ka. Papatayin kita. Iyan ang dapat sayo, halimaw ka. Buwisit ka. Ngayon. Katapusan mo na. Sumugod si Marco. Subalit nasalag ito ng halimaw. At dito na tinapos ang buhay ni Marco ng halimaw. Napakasarap talaga ng sariwang dugo. Ngayon isusunod ko naman ang mag-inang yon. Saan nga ba tumakbo ang mag-inang yon? Di bali, lilipad na lang ako para madali ko silang mahanap. Bilisan natin, kailangan nating makahanap agad ng mahihingian natin ng tulong. Mami, napapagod na ako, magpahinga muna tayo. Tiisin muna anak. Kailangan nating makahingi ng tulong para mabalikan agad natin ang daddy mo. Sige po, Mami. Saan na kaya pumunta ang dalawang yun? Ayon, nakita ko rin kayo. At saan kayo pupunta? Akala nyo ba na makakatakas kayo sa akin? Hindi kayo makakatakas. Lumayo ka, huwag kang lalapit. Nasaan na ang asawa ko? Anong ginawa mo sa kanya? Wala na ang asawa mo, pinatay ko na siya. Nakikita mo ba ang dugong ito? Dugo ito ng asawa mo. Hindi pa siya patay, nagsisinungaling ka lang, buhay pa ang asawa ko. Angal, kung hindi ka naniniwala, hayaan mo akong patayin ko kayong dalawa, para magkita kayo sa kabilang buhay. Huwag kang lalapit. Maawa ka. Maawa, hindi ako marunong maawa sa mga tao. Mami, Anak, tumakbo ka na. hindi po kita iiwan, Mami. Takbo na anak, tumakas ka na. Gulat na gulat si Ethan sa nasaksihan sa pagpatay sa kanyang ina. Sa sobrang takot, agad na tumakbo si Ethan. Takot na takot si Ethan habang tumatakbo siya sa kawalan ng kagubatan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam kung saan siya hihingi ng tulong. Ang tanging nasa isip niya ay makatakas sa halimaw, ngunit paano siya makakatakas? Paano siya makakaligtas mula sa isang halimaw na nakakatakot at pumatay sa kanyang mga magulang? Patuloy siya sa pagtakbo. Dahil sa takot ay hindi siya nakakaramdam ng pagod, siya ay umaasa na may makikitang tao na tutulong sa kanya, umaasa na may makikita siyang bahay na mapagtataguan niya. Patuloy pa rin siya sa pagtakbo hanggang sa siya ay matapid ng bato, at nagpagulong-gulong. Nagpagulong-gulong hanggang sa siya ay mahulog. Ano kaya ang mangyayari kay Ethan? Nakaligtas nga siya sa halimaw, ngunit, siya kaya ay mamamatay sa pagkalunod, makakaligtas pa nga ba si Ethan? Abangan natin sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong panunood. Sana po ay nagustuhan ninyo ang bidyong ito. At kung nagustuhan mo ang bidyong ito, pa-like, share, and subscribe.